bakit naman kasi kung kailan dapat masaya at nagse-celebrate sa mga holidays na to, saka pa kasi nagbe-break? Oo nga kung kailan talaga kasama mo dapat yung pamilya mo, with your loved ones, with yung partner mo, syempre, yung kairog mo. Alam mo, nakakatawa kasi mas tayo yung affected. So, pero totoo yan, nakakapanghinayang knowing na alam mong nakita mo yung sobrang in love sila. Yeah. Yung alam mong parang lagi mo nakikitang nagpo-post, laging lumalabas, umaalis. Nagpalit ng profile picture tsaka ng status from single to in a relationship. At sobrang excited. Makikita mo talaga na masaya sila together. Wala ka nakikitang mali. Yeah, walang red flag. Walang red flag. Tapos, yung magtatago ka ng tatiisin mo na hindi ka umbutot. Tatiisin mo na makating ilong mo o pupunta ka ng CR para magtanggal ng booger. Dumi sa ilong mo, etc. Yung kumbaga, itatry mo na maging perfect sa harap ng partner mo. Boyfriend mo or bago pa kayo naging mag-asawa and all. Lahat gagawin mo parang perfect eh. So, kumbaga, nandun ka pa sa very conscious ka sa mga ikikilos mo sa harap. Yes. Nung kairog mo. And even ikaw, you don't want to see the negative. You don't want to see the flaws. Yung kahit nakikita mo na may flaw, kahit nakikita mo may pangit, may nakikita kang red flag, hindi mo siya pinapansin. Alam mo yun, parang everything seems to be perfect. Diba? Ako, it was actually my question eh. Yung parang lahat ang ganda-ganda. Lahat walang mali. Wala kang makitang mali dun sa partner mo. At alam mo ba, merong tinatawag dyan sa stage na yan or sa effect na yan. At yan ay yung honeymoon effect or honeymoon stage. That explains kung bakit sobrang ansaya-saya nyo sa first and second year. And I hope it will last, no? We're all hoping naman. Siyempre, pag nagkaroon ka ng partner, usually you're investing time, you're investing energy, and then, minsan talaga, meron din tayong parang, oy, buti naman naging sila. Tapos biglang, isa tayo sa naapektuhan. Mas naapektuhan pa nga tayo minsan. Actually, oo. Kaya nga natin naisipang pag-usapan to kasi affected tayo eh. Kasi we wanted to understand why people broke up kapag ka holidays. Even Valentine's eh, di ba? Ay, meron ako nabasang data, alam mo ba? Direct, na yung Facebook pala, nag-collect sila ng data and then they found out that pagdating daw ng 2 weeks before Christmas, nagkakaroon ng maraming breakups. So, paano nalalaman? Nakikita nila dun sa status. Nag-change from in a relationship to single. Wow. So, nakikita nila sa analytics nila. Yes. So, due to analytics na-figure out ni Facebook na pinakamataas yung level ng pagbe-break during holidays or before mag-Christmas. 2 weeks pa. 2 weeks? Ganun pa yung nilagay nila. Wow. Sa report nila. Actually, one of the questions that we have bakit kaya? No? Bakit kaya sila nagbe-break? And may nakwento ka rin sa akin dati, if you can still remember, yung about sa dating app. Yun naman. Sa dating app naman, nakita nila na pagdating ng January, ang daming nag-e-enroll ng membership sa dating app nila. So, they also called it... Buti na tayo nag-e-enroll. Ay, hindi ako interesado, sure. So, meron silang analytics din na pagdating ng January, ang daming nag-e-enroll. Galing, no? So, ano yung mga reasons kung bakit nagkakaroon ng breakups? At nagde-decide yung mga couples na mag-part ways na lang kung kailan holidays like December, Christmas, or February. Even Valentine's Day. Oo. And siguro naman recently, nabalitaan nyo na yung bago, di ba? Pero hindi na natin babagitin kung sino. Actually, this is not a question of a chismosa. This is a curious question kung bakit ba talaga nagbe-break. Kasi we've been reading articles and news and even yung isang sikat na artista na ang tagal-tagal na nilang magkasama. Naghiwalay noong 2023 bago magtapos ang taon. And that was Hugh Jackman. Yeah. So parang minsan nakakapagtaka, bakit? So, what happened behind it, diba? During kasi holidays, makapansin naman natin, sobrang daming ginagawa. Sobrang daming iniisip, sobrang daming kailangan tapusin. Kumbaga pressured. Yes, pressured. Sa mga dapat tapusin sa work, pressured sa mga bibilhin para sa family and office mates, pressured sa mga maraming tasks. Not just sa work related, but also family related. And alam nyo ba na even yung pagiging pressured ng isang couple sa holiday season, it actually give them that sense na, uy, ano kaya yung gusto niya? Paano kung hindi niya magustuhan? Alam mo yun? Or iisipin mo rin yung, ano kaya yung pwede ko ibigay sa family niya? Baka mamaya hindi magustuhan ng family niya to. So generally, the pressure alone is contributing para
mag-decide ang isang couple na maghiwalay. Yes, that's right. Kaya, Parang ang babaw, di ba? Pero hindi natin alam kung ano yung iba't ibang pressure na nagbibigay dun sa bawat tao. Alam naman natin yun. agree. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang bagahe. At baka hanggang sa time na yon nung Christmas season or December, doon talaga sobrang bumongga at pile up, tumaas. Oo. Yung climax na, Alam mo ayoko yun, na. parang minsan, pwede ba madami na ako naisip, huwag ka nang dumagdag. Parang ganon. And di ba kasi if Triggered. couple kayo, normally, both of you should understand dapat kung saan kayo nanggagaling. Kaya lang dumarating sa point na sobrang dami ko na iniisip, huwag ka na dumagdag, please. Hindi naiintindihan minsan ng partner mo. So, ang nangyayari, since ganyan din naman pala yung klase ng communication natin and the way we do things and the way we handle things, sige, just parang maghiwalay na lang tayo. Parang ganon. Para space, konting space muna. Kasi nga pressured di ba? Isa din sa mga rason na nakikita natin kung bakit nagbe-break ang isang couple during holidays is connected dun sa pressured. If you can still remember, pinanood natin yung Modern Family. Diba? Yes. And sa Modern Family, every season, may mga episodes na sineselebrate sila. Yes, nagsiselebrate sila ng holiday. Christmas, New Valentine's Year. Day. Oo, Valentine's New Day. Year. Even Halloween nga Oo. And even Halloween. And kung mapapansin mo talagang, they're making sure na meron silang maipiprepare, may mabibili sila, at gumagawa talaga sila ng gimmick. And in real life, may mga kakalala tayo, talagang November pa lang, pinapalitan na nila yung concept, yung theme ng bahay nila, yung mga kortina, talagang pang Christmas na. And maririnig mo talaga sa kanila, ay naku, napapressure ako, ganito. It's just a small thing. Pero sa ibang family kasi talaga, sobrang big deal. Yes. And one thing that we noticed nung pinapanood namin siya is, yes, it's really good na talaga nag-iisip ka ng gimmick, nag-iisip ka ng something, and then it's just that may mga pagkakataon kasi na hindi pala ine-expect ng partner mo yung wala. Yung wala kang naibibigay or hindi ka man lang nag-prepare. Yes. May mga taong ganyan na parang dadamdamin nila kapag wala kang prepare. And not all people will take it lightly. Yes. Kaya nga nasabi namin na big deal yan para sa iba. And may partner ka, pero you think that it's not a big deal, pero baka big deal yan sa partner mo. And this is also one of the reasons why people are breaking up during holidays and even Valentine's Day. Lalo na kung ang boyfriend mo o yung girlfriend mo is ang love language ng receiving niya. Kung hindi pa kayo familiar, meron kaming discussion on that. Pero kung ang receiving niya or yung mararamdaman niya na mahal mo siya is kapag nakakatanggap siya ng mga regalong pinag-isipan mo. Hindi yung basta binili mo lang. Yeah, tama. For other people, sobrang laking impact nun sa emotions nila. I mean, parang feeling talaga nila hindi sila mahal. Yes, kaya napaka-importante na at least malaman mo yung love language ng kapartner mo Kasi even though let's say you're a person na kahit hindi ka bigyan ng regalo, okay lang. But what if your partner is someone na expecting something from you? And may mga tao na gusto nila na surprise sila. Yes. Paano halimbawa kung 5 years na kayo, and then yung pang 5th year nyo, wala ka pa rin binigay. Yun na siguro yung nagbigay ng reason sa kanya para lumakas yung loob niya na makipaghiwalay. Oo. And syempre, hindi naman natin sinasabi na yun na yung sole reason. Baka may nag-trigger na yun sa kanya. It Actually, could be the trigger. Probably, and marahil yung magsasabi na ang babaw naman ito and whatnot, diba? It's not actually kababawan. It's just so happen that you really need to understand ano ba talaga yung need at ano yung love ng partner mo. Kasi mag-end up talaga kayo sa breakup. Totoo yan. Hindi kababawan yun na, well, for some reason, iisipin talaga ng mga tao na ang babaw lang. But once we get to understand kung ano talagang pinanggagalingan ng mga ganong tao, hindi na siya magiging mababaw. Actually, nasabi mo yan, parang pang 5th year, parang wala pa din na. And totoo yun. Doon pala dumarating sa point kung saan napapaisip na yung mag-partner. Either one of them, yung napapaisip na, is it really worth it? Yun. Diyan papasok yung ating pangatlong reason kung bakit nga naman nagkakaroon ng breakup during these holidays. Most especially pag Valentine's Day. According dun sa mga nabasa namin, one of the things kung bakit nagkakaroon ng breakup pagdating naman ng Valentine's Day, people reach a point kung saan napapatanong sila na, is it worth it? Yeah. Is this relationship still worth it? Is it still worth it being with this person?
exerting this much effort, spending this much money. Yung ganun talaga. Actually, or spending this much time, hindi lang naman pera eh, oras din naman, di ba? Kaya minsan napapatanong na ng ganun yung isa or probably both of them. It's because naiintindihan niya pa ba talaga kung ano yung kailangan ko? Naiintindihan niya pa ba talaga kung ano yung need ko? Kasi yun nga, di ba, kaya diniscuss natin kanina kung bakit may honeymoon stage. Bakit ang panahon na yun, okay naman? Kasi nga hindi mo nakikita yung mali. Tama, buti bumalik ka dyan sa honeymoon stage. Kasi talagang first stage, na, hindi naman siya close or absolute na 2 years. 2 years, Normally nga, may mga 6 months and mga 1 year. Lalo na kung 6 months pa lang, nakita na nung, let's say, yung boyfriend mo, nakita na niya kung ano yung mga hindi magagandang ugali mo. Or ikaw, as a girlfriend, nakita mo kung ano yung hindi magagandang ugali ni boyfriend. Yeah. Especially kung hindi medyo opposite na yung mga values niyo sa isa't isa. Maganda yon kung that very early stage, napag-usapan niyo na agad or na-discover niyo na agad. Pero yung mga 2 years, 3 years, nagkaanak na kayo and all, yun medyo mabigat talaga i-handle. Actually, kung pagka napapag-usapan nyo, is this worth it? Yung movie dati ni Reese Witherspoon na Four Christmases. Ang saya-saya nila nung umpisa, ganyan-ganyan. So talagang honeymoon stage. Tapos nung nagsimula na silang bisitahin yung mga kanya-kanya nilang in-laws. Ayan na. Diyan na pumasok yung napaisip na sila both nung guy. Nakalimutan ko yung pangalan nung guy. Paisip na sila both kung talaga bang ito yung pakakasalan ko? May mga ganun, no? Talagang napunta na sila ron. Yes. And that was also holidays. Kaya tinawag siya na Four Christmases. Kasi pinuntahan nila yung kanya-kanya nilang in-laws na may kanya-kanya ng family. Kaya, that's nice. Hindi ko pa yan napanood. Actually, it's really... That's interesting. It's really a good movie. And doon mapapaisip ka talaga na, kaya pala may naghihiwalay. Kasi not only pressured, hindi lang big deal yung mga bagay-bagay, but at the same time, napapatanong na rin sila, worth it pa talaga na mag-spend pa ng time at life sa tao na to? Baka merong nanonood nitong video natin at napapaisip. Huwag bang iwala yun, no? Huwag agad, I mean, lalo na kung ang issue nyo is about yung mga bagay na nare-receive nyo, or yung mga, papatanong ka na, mahal pa ba ako nito kasi hindi ako binigyan ng ganito, or mahal pa ba ako nito kasi hindi man lang nag-spend ng time sa akin. Yan yung mga bagay na, pwede nyo i-comment yan, tapos pag-usapan natin. Yes. Yan ang saya ng kwentuhan natin. Alam mo, sobrang curious talaga ako dito, kaya yung mga nasabi natin, na-share natin dito sa video, I hope may mga natutunan yung ating mga viewers. We believe mas marami pang rason. Kaya na mas pinili natin yung most, yung parang common. Common for this particular season. Kasi, Christmas, and then, syempre ngayon, February, Valentine's Day. And baka may naiisip din kayo na reason kung bakit nagbe-break yung mga tao, mga couples rather, during holiday season. You can, share us your thoughts. Kung ayaw mo naman makita yung pangalan mo sa comment section, pwede sa email. Yes. So, share nyo lang kung may mga reactions kayo, violent reaction, or anything na experience nyo na related dito sa topic natin. Hanggang sa huling kwentuhan. Bye! Bye!